bakit kailangan mong seryosohin ng global business mo? So, simple lang. So, may two reason yan. Number one, kailangan dapat alam mo yung deepest way mo kung bakit mo siya gagawin. Then, number two, dapat ma-realize mo kung ano yung nag-intay na buhay sa'yo pag sineryoso mo yung global business mo. Okay? So, ako, ganun din ako nung nag-start ako. So, nilaliman ko lang yung why ko. Ang deepest reason ko, simple lang, pangarap ko para sa family ko, mabigay ko yung the best na buhay para sa family ko. And yung second, na magkaroon ng time and financial freedom, na which is yun naman yung pangarap ng lahat. Tama ba? So, pero hindi siya ganun kadali sa umpisa. Kailangan syempre, magtatanim ka rin. Okay? Magbibigay ka ng time, mag-invite, magbibigay ka ng effort, ng mga sacrifices, hanggang sa makuha mo na yung mga gusto mo. Yung result na gusto mo. Okay? So, parang sa magsasaka, wala namang magsasaka na umani na hindi nagtanim. Okay? At yung pagtatanim na yon, kailangan siyempre consistent yon. Parang ganito. Okay? Sa kettle pot. Okay? Yung pag ikaw na pakulo ka ng tubig, may nakita ka bang kumulong tubig na ang apoy patay-sindi? Di ba wala? Kahit patay-sindi, isang araw, hindi kukulo, 1 week, patay-sindi, 1 month, patay-sindi, hindi kukulo yan. Pero pag ang apoy mo kahit sobrang hina, basta tuloy-tuloy, kukulo at kukulo yung tubig. So sa negosyo natin ganon, kailangan tuloy-tuloy ka rin hanggang sa makuha mo yung resulta na gusto mo. Basta tuloy-tuloy lang, consistent lang. Okay? So, parang eto, right now, nandito ako ngayon sa Sofitel, Manila, pangalawa sa pinaka-expensive na hotel dito sa Manila. So, grabe, kagabi, eat all you can, more than 10 countries, sobrang grabe talaga. Lahat ng masasarap na food nandun. Yung ultimo, hindi mo man lang maisip na matikman sa panaginip mo. Doon, natikman ko. Okay, nasa TV. Then, nagpaspa tayo, na sa pool, ang ganda ng pool sa Sofitel, sa baba. Okay? Then, mamaya naman, shopping naman. So, simple lang, guys. So, marami nagbabakasyon ng mga ordinary employee sa labas. Tama ba? Ano yung pinagkaiba ng mga networker sa ordinary employee? Simple lang, ang ordinary employee, pag nagbabakasyon, okay, for example, 3 days, hindi bayad yung 3 araw na yon. Okay? Subconsciously, nag-enjoy sila, pero subconsciously, iniisip nila paano mabawi agad yung ginastos nila. Tama. Samantala sa mga networker, kahit natutulog ka, kahit nagbabakasyon ka na, kasama yung pamilya mo at nag-enjoy ka, kumikita ka pa rin ng pera. Yun ang maganda sa Global. You have time to enjoy your money and you have money to enjoy your time. And yun yung pinaka-the best na buhay pag to sineryoso mo.